Good evening everyone. Pinapangunahan ko na kayo kung ayaw nyo ng mga crossbreeding, skip nyo na tong video na to. Para hindi na lang din sumama yung loob nyo, no? Anyway, alas 8 na nung natapos kami ni Dato mag-walk. And after that, pinalabas ko na rin si Kaiju dahil tonight meron siyang stud service. Pero bago tayo pumunta sa stud service, ma-share ko lang din muna sa inyo. After 2 years na pag-uusap, sa wakas natuloy na rin kami ni Sir Nap. Matagal niya na daw kasi talagang gusto mag-visit dito sa bahay para makapag-vlog and para ma-meet niya na rin yung mga dogs ko. Pero sabi ko nga mas maganda yung magiging vlog namin kung meron siyang bagong dog breed na makikilala at mai-introduce sa kanyang mga viewers. Para sa akin, underrated yung kanyang mga contents. At sa totoo lang, bago ako magkaroon ng Cane Corso, napanood ko na yung vlogs niya about sa Cane Corso. Kung gusto niyo siya mapanood, i-follow niyo lang yung page niya. Ito, ilalagay ko din dito. Kasi tingin ko madami din kayo matututunan sa kanya. Anyway, punta na rin tayo sa stud service. At tama kayo na nakikita. Ito nga pala yung pangalawang beses na magkakaroon ng girlfriend si Kaiju. Ang ginawa natin sa program na to ay Caucasian of Charka. Rinos natin kay Kaiju na alam naman natin na isang Central Asian of Charka. By the way, yung female nga pala natin dito, 4 to 5 years old na. And umaasa talaga yung owner na sana mabuntis na siya. Alam ko din yung backstory nitong aso na to. Yun nga lang, emergency stud kasi to. Ibabato ko sana talaga sila sa Caucasian of Charka rin kagaya ni Moscow at ni Champ. Yun nga lang, masyado daw itong malayo sa kanila. At matagal ko na rin naman talagang kausap yung may-ari. At gustong gusto niya nga daw talaga yung itsura ni Kaiju. Kaya kahit nawala sa plano ko talaga yung crossbreeding, nag-research pa rin ako. At dito meron ako mga nakilala mga breeders na matagal na rin itong practice. Sa pagkakaalam ko, closely related naman talaga ang dalawang breeds na to. Yun nga lang, mas makapal yung coat nitong Caucasian of Charka. Kaya ang goal dito, hopefully, makabuo muna at sana yung mga mabubuo ay maging healthy. At hoping din tayo na mas manipis yung coat nila kaysa sa pure breed na Caucasian of Charka. Dito sa Pilipinas, madami talagang tataas ang kilay sa crossbreeding. Dito din kasi sa atin uso yung mga papered na aso dahil naniniwala sila na mas mataas ang value nito kaysa sa mga non-papered. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga sila masisi. Ang dami naman kasi talagang maling crossbreeding dito sa atin. At naniniwala din ako na ginagawa nila to para pagkakitaan. Yun bang kagaya nito? Cane Corso, pwede mo ba i-cross to sa Caucasian of Charka? Well, kung ikaw ang parehas na owner, pwede mong gawin. Yun nga lang, kung pag-iisipan mo mabuti, sobrang layo na ng character nila. Ang layo na din ng appearance. At hindi din talaga related yung kanilang mga ancestry. Pati na din ang kanilang mga trabaho. Nung panahon na sila ay dinidevelop pa lamang. And speaking of development, alam nyo ba na halos lahat ng purebred ngayon ay nagsimula lang din sa crossbreeding noon? Well, ginagawa nila to dahil hindi naman sa gusto nilang kumita ng pera. Pero dahil gusto nga nila na magkaroon ng aso na makakatulong sa kanilang mga trabaho, pasok sa kanilang lifestyle. At syempre yung kayang tumagal sa kondisyon at klima na meron sa kanilang mga bansa. Well, kagaya nga dito sa Pilipinas na alam naman natin na sobrang init. Kaya umaasa talaga ako na sana maninipis yung coat ang ipoproduce ni Kaiju at ni Vodka. Ito nga pala si Kaiju nung tuta pa lang siya. Naiisip ko tuloy paano kaya kung merong Caucasian of Charka na kulay puti. At kung meron man, masasabi ba natin na pure breed ito? Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.